nga ba ang pagkain Batanggenyo? Pag pinag-usapan natin yung pang-araw-araw na pagkain ng mga taga Batangas, actually napakasimple ng pagkain at napakasariwa. Maraming nagsasabi, pagka binanggit mo ang lalawigan ng Batangas, unang lalabas sa dila ng kung sino man, bulalo. Ang aming po pinagmamalaki sa Batangas, lalo na po dito sa Padre Garcia, ay ang aming goto at ang bulalo. Dahil dito po, alam na po natin na mag-press po dito ang karne. Dahil nandito po sa amin ang isang pinakamalaking auction market. Dahil nga maraming bakahan dito sa Batangas, mas sumasarap daw ang kanilang luto dahil laging sariwa ang mabibiling karne dito. Dito sa farm na to, magsisilip natin ang wastong paraan ng cattle farming. Cattle Farming 101. Yes po, sir. Para sa mga Manileño tulad ko ay walang kaalam-alam sa cattle farming. Paano po ba yung proseso, yung sistema? Actually, dito sa farm namin, ang normaling mga stocks namin dito is for for disposal na yan, Okay. Kasi hindi naman talaga kami yung unlike nung iba na Nagpapalaki. nagpapatining. Although may mga gusto din namin makatulong sa community, may mga chances na may mga ilang gustong mag-alaga, binibigyan namin sila ng ng aalagaan. Parang starter kit. Yes. Parang ganun. Eventually, kapag napalaki nila, then ready na for parang pagbili. Okay. Ayan, di ang usapan namin din is hati yan sa tubo. Ayun. Ganun, lahat ng Tama capital, yung expenses, nakalista siya, then magiging markup niya, hati kami mayayari din sa mga source namin, galing din lang sa auction sa Padre Garcia, livestock auction din. Yung mga magdadala po from other provinces like Masbate, yan, sa Pangasinan. Yan, may chance kami na makabili sa kanila. Then may kinukondisyon namin dito. So yung mga baka nyo ay hindi galing Batangas lang? Hindi po. Kasi galing parating Batangas. iniisip ko ng mga tao, pati katulad ko, kapag pagdating sa Batangas, maraming baka. Yan. Kasi yun din lang siguro nagiging misconception ng iba. Yan kasi advantage ng Batangas, ng Padre Garcia, ng taon ng Padre Garcia. Kasi nga yung Padre Garcia, siya yung largest livestock capital trading ng Pilipinas. Okay. Kaya parang ang daming baka talaga. Kaya talaga. Kaya maraming bulaluhan din. Bukod sa mga baka, meron na rin silang mga inaalagang kalabaw. Magkano nyo binibili itong mga to? Ay, Kada kilo? yan, wala po yung Okay. Kaya kumbaga kaya yung kagandahan din sa sa cattle farming. Kung meron kayong mga contacts na halimbawa, tulad po na sa amin, pag kami mga harvest ang mais, ang tubo, Tapon na yun. sasabay lang kami sa kanila. Kapag mauumpay kami, may mapakain kami sa hayop. Tama. Ano yung mga parte ng baka na usually hindi ginagamit? Alam niyo po ba yung sagot Sa by experience po, lahat naman lahat ng parts ng baka is nagagamit. Kung i-slaughter yan, normally ang tapo lang talaga dyan, balat kasi kinakalusan. Pero yung mga sungay, pero ang Pati yung balat nga, di ba ginagamit pa yan? Ginagamit yan, ginagawa. So walang tapon? Walang tapon, wala po actually tapon. Mula sa farm, maaari nila itong ibenta sa bakahan o doon sa tinatawag na auction market ng mga livestock produce dito sa Batangas, partikular na sa Padre Garcia. 1952 pa nang magsimula ang sistema ng pagbibenta ng mga hayop dito sa Padre Garcia. Tuwing Biyernes ng umaga, nagtitipon dito ang parehong mga nagbibenta at bumibili ng iba't ibang livestock product tulad ng baka, kalabaw at kambing. Dito rin namimili yung mga taga Manila, Cavite, o taga saan na malalaking palengke na nagtitinda ng karne. Yun namang mga taga iba't ibang probinsya na gusto nilang magbenta ng mga hayop, nagdadala rin sila dito. Mula sa bakahan, maaring idiretso na ito sa pamilihan para maibenta ang bawat parte nito. Ang leg ng baka na ginagamit sa kaldereta at nilaga. Ang T-bone at tenderloin naman na masarap na gawing steak. Ang oxtail na sangkap ng kare-kare. At
At syempre dito sa Batangas, ang mga binti at paa na tamang-tama para sa bulalo. It's time to go loco for bulalo. Ayun. Tapos, una natin ilalagay asin. Asin, Yeah. okay. Tapos, paminta. Okay. Yan. And then, Kapa-kapa lang talaga, no? Bawang. Bawang. Oh, kasi estimate ko na yung dami nila. Tapos, bawang. Ilang years yun na pong ginagawa to? Oo. I mean, are you the second, third generation? Second generation. Second generation na yeah. po, no? Tapos, yung sibuyas, half lang siya. Yan, okay na yan. So, yan lang yung ingredients ng bulalo. Mhm. Tapos, antay na lang natin mga 5 minutes. So, okay na siyang isabaw. Yung real secret ng any type of bulalo, yun yung pag-slow cooking. Yeah, slow po yun, cooking. 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yeah. Okay, okay. Yeah. Meron po bang ano? Kasi di ba parang, alam ko pag sa Tagaytay ka, daming mga bulaluhan. Kapag dito naman sa this side of Batangas, is there a different way of cooking bulalo? Or pretty much the same? May pinagkaiba ba tungkol sa meat, pagkaluto? Ano sa tingin niyo? So, I think yung sa amin, kasi may sikreto kasi yung mother ko sa bulalo. Yung sabaw niya talaga, hugas bigas. So, Hugas bigas? Yeah, hugas bigas. Which is hindi ko alam kung yung iba, yun din ang ginagawa. Okay, okay. And then, syempre yung sabaw talaga niya, Right. kailangan igang-iga para yung broth niya talagang nandun yung taste ng Yung sarap. baka. Oh, Oo, wow. yun. Okay. So, Alright. kaso 4 hours talaga siya. Habang hinihintay ang pagkulo ng sabaw na may laman ng baka, sabay naman nilang inihahanda ang mga sariwang gulay. Saka ito ayusin sa mangkok na lalagyan ng bagong kulong sabaw ng bulalo. At yung sabaw. Yes, sabaw. Okay. Iikot ko lang para alam kong kailangan niyo pong... Tapos, ilalagay na natin yung fresh na sibuyas. Okay. Yeah. Uy. Then, sasabaw na tayo. Wow. Ito po ba yung bulalo na kapag may dumaan na hangin biglang magsisebong yung labi? Yeah. Ayan, ayan, Oo. Yeah. Tawag dyan, kulalo. And usually, how much is this? 400. 400. Okay, okay. At may kasama na rin itong utak. Yeah, may kasama na. Yan naman yung hinahabol ng mga tao eh. Utak! Utak ng katipunan. Pieros, bago tumulo, well, kung hindi pa tumutulong laway nyo, ulitin ko lang sa inyo kung gaano kahaba ang pinagdadaanan ng bulalo. So, may tinatawag na auction market. Pwedeng bumili, pwede rin magbenta ng baka rito. Pagkabili, pwedeng alagaan ng muna sa bakahan. At pag ready naman let go sa alagang baka, dadalhin na sa pamilihan. Pag nandun na ang baka, chop-chop na para sa iba't ibang butahe. Para sa bulalo, dulo-dulo ang ginagamit. Pinukukuluan, tinitimplahan. Tapos, pinukukulan ulit. 10 years, pinukukulan. OA, but you get my point. Ihanda na ang gulay. Tapos, kaya na. Whew! Tender test. Uy. 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 Sobrang the best. Oo nga, ito nga yung nagsisebo. Ito yung masarap. Pasensya na, hawak dip. The best. Ang lambot ng beef. Halatang halata naman. Nag-tender test tayo. Yung soup, sa ibabaw ko yung nakuha yung first, kaya sebo yung nakuha ko. Pero if you mix it a bit, get the soup from down under, doon mo nalalasahan yung broth, tapos yung konting alat. Siyempre, ako usually kapag kumakain ako ng bulalo, maglalagay din ako ng sili. Asawa ko parating may patis. Pero ako,
okay na sa akin yung ganyang lasa. Actually, more than okay. But the beef, though, is just, wow. Look at this. So tanda. You know, hindi mo na kailangan to eh. Yan yung hinahanap natin talaga pag beef, eh. Oh, see? You know. Pati lamang loob ng baka, nagagamit din ng mga Batanggenyo. Wala talagang tapon, biheros. Ang gotong Batangas, kukumpara natin sa goto sa Maynila, ay iba. Wala itong kanin. Hindi siya lugaw. Siya ay purong-purong lamang loob at kung ano-ano pa ang dinadagdag. Kaya nga namin putok-batok o pampabata. Ibig sabihin, hindi ka naaabutin ng pagtanda pag inaraw-araw mo ang goto. Dahil wala ngang itinatapon yung mga lamang loob, dyan inianak ang gotong Batangas. Ang gotohan na to ang isa sa pinakamatagal ng naghahain ng gotong Batangas. Halos 40 years nang magugoto ang may-ari nitong si Nanay Tessie. Siyempre, medyo ibang-iba yung lasa niya doon sa bulalo, nakakatikman lang natin, no? But, I guess, ito kasi parang halo-halo na eh. Lalo na kapag, usually naman mga Pilipino, di ba, mahilig sila sa laman loob. Then again, ako na naman po ay kasama sa 0.001% na hindi pa masyadong na-appreciate yung laman loob. Parang kasi I stick to the basics, just meat. You know, but I appreciate yung halo-halo na sila and the taste it gives coming from the soup. More importantly, beef, tender. Pero sa sobrang tender ng beef, wala akong nakukuhang tinga. Hindi ko alam kung may connection ba yan? Kasi kapag medyo chewy yung meat, yan, ito parang ito, ganun. Nagme-melt. I am the meeting is a BIA. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!